Pero overall guys, willing kayo mag-antayan sa isa't isa. So, nandun guys, no, pakiramdam ko, if kahit na may mga struggles kayo, hindi maghihiwalay itong relasyon na to. Kahit na magdusa kayo guys, pwedeng ano din kayo guys, twin flame, guys, divine match, no, from the universe, na parang siya talaga yung other half mo, kabiyak mo, kaya kahit na maraming problema or maraming challenges, walang bitawan na ito guys, sa inyo. Kahit na sabihin natin, although hindi ka naman nararamdaman na toxic, pero hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig, Kapalaran para ngayong November para sa Virgo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Kapag love reading guys, pwede ma-pick up yung energy nyo, pwede ma-pick up yung energy ng person nyo, pwede magkabaliktad yung roles mga kapiksi. If in case hindi kayo nakaresonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo guys. So unahin natin tong deck na to, tingnan natin yung mga pwedeng maka-impluensya sa relationship nyo mga kapiksi. So meron tayong beauty queen guys, no. So it's either energy nyo to or energy ng person nyo. Pwedeng she yung relationship nyo, pwedeng he-she mga kapiksi. Pero ito, this is not just beauty physically, no. Kumaga hindi lang panlabas na kaanyuan yung maganda, pwedeng maganda rin yung ugali mga kapiksi, yung personality, yung confidence, ganyan. Okay, so maaring ikaw ito or maaring yan yung person mo mga kapiksi. And another message guys, pwede rin na ano, no, literal yung iba maaring title holder talaga. So yung mga lumalaban sa mga pageant, ganyan, no. So yeah, merong gossip guys na energy. So eto guys yung mga mapanirang energy, no. Ibig sabihin maaring may naninira, pwedeng naninira na talagang kung ano-ano yung sinasabi about you or about dun sa person mo, o kaya naman parang mga baseless, pwedeng baseless yung facts nila. Kunwari may nakita lang, tapos binigyan na ng kahulugan, tapos sinabi agad sa inyo or sinabi agad dun sa person nyo. Or pwede rin naman na yung iba nagsasabi talaga ng totoo based dun sa nakita nila, pero parang ayaw mong paniwalaan or ayaw nilang paniwalaan. So mga ganun guys. Yeah, so may mga ganyang klaseng energy. And another message guys, ito naman dating mga kapiksi. Ibig sabihin nito actively na nagde-date kayo ng person mo. Pwedeng yung iba sa inyo guys, pwedeng nagkakilala kayo or magkakilala kayo sa dating apps guys. Uso na yung mga dating apps sa panahon ngayon. Yung iba naman guys, kahit na in a relationship or magjowa na kayo ng person mo, talagang nandun pa rin yung paglabas-labas nyo. Kumbaga parang nagde-date pa rin kayo na, kasi minsan lalo especially sa mag-asawa guys, no, kapag masyado nang komportable sa isa't isa, nakakalimutan na yung mga mag-date, di ba? Yung mga ganon mga kapiksi. Okay, pero meron namang iba na kahit na mag-asawa na, parang palagi pa rin lumalabas, palagi pa rin nagde-date. So yun yung maganda guys. Alright, so comment down below mga kapiksi if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. So eto naman guys yung mga mensahe sa inyo or mga gustong sabihin sa inyo ng person nyo. So yung first message niya, it's time for me to heal now. Okay, so ito yung gusto niya sabihin. Pwedeng hiwalay kayo ng person mo, pwedeng may gap kayo mga kapiksi, or pwedeng magkasama kayo together, pero nakafocus sa healing. Guys, no, nakafocus sa healing yung relationship nyo or yung person nyo. Wait lang guys, buksan kayo ilaw kasi nawawala yung ating liwanag. Okay, so yeah, time for healing mga kapiksi. So medyo nag-i-emo yung person mo. And nagtatago siya so sa mga material na bagay. So eto guys, parang feeling ko merong pinagdadaanan itong person mo, no. Pwedeng personal problem niya
or pwedeng may problema kayo sa relasyon, tapos dinadaan niya sa pagiging material, sa paglilibang, mga kapiksi. Or pwedeng personal problem din niya na hindi niya masabi sa iyo, guys, no? Parang sinusolo niya lang mga kapiksi. And I know I messed up everything. So, yeah, meron siyang mga nagawang hindi maganda. Pwedeng hindi maganda sa buhay niya na hindi ka kasali. Or pwedeng meron siyang mga magbagay na hindi magandang nagawa sa inyo, no? Pwedeng towards you, guys. Pero meron siyang mga pagkakamali and ina-admit naman niya yun, mga kapiksi. Kumbaga, pwedeng hindi niya lang masabi sa'yo ng harap-harapan, pwedeng hindi siya makapag-sorry sa'yo ng harap-harapan kung sa'yo siya may kasalanan, pero aminado siya sa sarili niya na nagkamali siya. So, sometimes enough na yun, basta alam nila nagkamali sila and nagsisisi sila. So, comment down below, Virgo, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Shuffle natin to, guys. Hanapin natin yung energy ng love at saka yung energy ng Virgo. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna, guys, yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship, and paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo na email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap, guys, ng pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, aventurine tsaka citrine, yung recommended ko, guys, may makita kayo link sa description box, guys. So, kung ano lang yung makaresonate, guys, take that message. Hindi lahat mag-resonate, no? So, yung first card natin, guys, this represents you, your feelings, guys. This is a fire sign, energy, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaaring may fire element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with a fire sign. Pero pagdating sa relationship, mga kapiksi, parang medyo may pagka-dominant ka, no? Titingnan natin dun sa energy ng person mo. Pero pag sinabing dominant, guys, pwedeng may pagka mataas, no? Dominant, hindi naman sa mapagmataas, pero parang meron ka upper hand sa relationship. So, pag sinabing upper hand, parang ikaw palagi yung nasusunod, ikaw palagi yung may say, ikaw palagi yung nagdidesisyon, ganyan-ganyan. Parang ikaw yung nagdadrive ng relationship, mga kapiksi. Whereas, actually, parehas kayo, no? Ng person mo. I'm sensing na, for some of you, parang mini-mirror nyo yung isa't isa, guys. Kung ano ka, ganun din siya. Mga kapiksi. Kung palaban ka, palaban din siya. Kung mataas ka, mataas din siya. So, yeah. So, parang, yun nga, pag sinabing mini-mirror, sinasalamin nyo yung isa't isa, mga kapiksi. So, tingnan natin, no, kung how this relationship will work. Yung connection nyo, guys, this represents yung mga connection nyo, mga kapiksi, no. Ito, guys, parang I'm sensing na multiple chance, pag sinabing multiple chance, maraming chance na binibigay kayo sa isa't isa ng person mo. Pwedeng maraming beses na rin nag-fail yung relationship nyo together. Pero, binibigyan nyo pa rin ng chance yung isa't isa, binibigyan nyo pa rin yung chance na relasyon para, okay, let's try again. Okay, let's try again. Kapag hindi, okay, let's try again. Yung mga ganon, guys. So, kumbaga, natututo kayo doon sa mga pagkakamali and hindi kayo basta-basta bumibitaw. So, kaya mayroong mga multiple chance. So, ready na magpatawad, ready na tanggapin pa rin yung isa't isa despite ng mga flaws. Kasi wala namang perfect na relationship. So, yun yung maganda dito sa connection na to, guys, no? And ito nga, no, yung strength nyo, actually, yung relationship nyo, although parehas kayo, and dahil parehas kayo, marami din kayong conflict, no?
Kasi, kung parehas kayo na, kunwari, parehas kayo na ayaw magpatalo sa isa't isa, so, dun pa lang conflict na, di ba? But, again, no, sabi ko nga dun sa strength ng relationship nyo, kahit marami kayong conflict, try again, no? So, parang, sige, try pa natin, yung mga ganun. So, nalalampasan nyo yung mga conflict, mga kapiksi. That's one thing, or that's the great thing about your relationship. And ang nararamdaman din natin dito, guys, is yung sense of maturity. Excuse me. Yeah. So, hindi ko alam kung maa-atching ako or what. Yung sense of maturity sa inyong dalawa, parehas kayo na mature. So, walang immature, parehas kayong mature. It's either parehas kayong mature or parehas kayong immature. Pero, regardless, guys, nararamdaman natin na parehas talaga kayo. And, yung weakness naman ng relationship nyo, guys, is parang palagi kayo naghahanap ng pagbabago sa isa't isa. Kasi nga, palagi nyong tinatry, no? Palagi kayo nag-a-attempt na, sige, let's try again. So, parang you're always looking for change for the from the person. Parang nag-aantayan kayo na magbago, no? Nag-aantay ka na magbago siya. Nag-aantay siya na magbago ka. Yung mga ganun, guys. So, pero, parang hindi naman kayo willing na magbago. Willing kayo na mag-try ulit. Pero, walang willing na magbago. Parang walang willing na magpakumbaba sa inyong dalawa. So, yun yung disadvantage or weakness ng relationship nyo. Pero, overall, guys, willing kayo mag-antayan sa isa't isa. So, nandun, guys, no, pakiramdam ko, if kahit na may mga struggles kayo, hindi maghihiwalay itong relasyon na to. Kahit na magdusa kayo, guys, pwedeng din kayo, guys, twin flame, guys, divine match, no, from the universe, na parang siya talaga yung other half mo, kabiyak mo, kaya kahit na maraming problema or maraming challenges, walang bitawan na ito, guys, sa inyo. Kahit na sabihin natin, although hindi ka naman nararamdaman na toxic, pero if ever na toxic yung relationship nyo, kahit na gaano ka-toxic yung relationship nyo, guys, wala pa ring bitawan. Okay? So, I think this relationship is meant to be, whether it's a good thing or bad thing, pero meant to be itong relationship na to, guys. Okay? So, comment down below if feeling nyo nakaresonate kayo dyan, mga kapiksi. Ito yung ating 2026 kapalaran, guys. Panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.